Totoo na lang sana, di ba? Iba yung kikitain syempre sa business, iba yung kakamkamin na pera ng bayan. Lumagay po tayo sa ganong sistema. Totoo po, bakit kayo nag-uunahan, nagpapakamatay, nagpapatayan para diyan sa posisyon na tinatakbuhan ninyo na ultimong sa barangay level nagkakapatayan? Sige nga po. So, ito na yung part na kung saan lumabas na yung katotohanan, di ba? Katotohanan na mayroong sabwatan sila-sila. Bakit ko nasabi yon? Kasi dito sa mga sasabihin ni Inday Sara, patunay lang ito na siya rin mismo may alam sa mga nangyayari. And maybe this is the reason why she is avoiding yung hearing na yan. Dahil siguro sa mga sinabi niya ngayon. If this is true. And most likely, most probably, some of it, di ba? Kasi ano yung magiging basihan niya? Alam nga namang basta-basta na lang siya gumawa ng kwento. Dahil dito sa mga sinabi niya, maraming revelations na nangyari. Kung ano-ano yung mga kuntsabahan at kung ano-ano yung mga nangyari sa gobyerno natin. Ako, isa lang sa naisip ko ngayon, maybe this is the reason kung bakit hindi siya mismo talaga umaaten. Because she is avoiding na lumaki pa yung issue. Kaya lang, dahil nga sa sobrang panghaharas, kasi harassment na actually ring maituturing yun dahil you're transferring a what you call this, resource person to a facility na alam mo convicted criminals yung mga nanduroon. Di po ba? So, masyado na silang umabuso siguro. Yun yung pananaw ni Inday Sara. Para sa akin, ha? Kaya siguro, baga, wala na, umabot na doon sa triggering point yung kanyang pasensya. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. So any comments, suggestion, recommendation with regards to the video that I'm sharing with you, please leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? Doon lang tayo sa totoo. I'm not against BBM or Duterte. Doon lang po tayo kung ano yung nakakabuti sa ating bansa at kung ano po yung tama. Hindi ko sinasabing tama yung mga sinasabi ko, pero bilang isang ordinaryong tao na may sariling pananaw sa mga nangyayari, I'm just sharing you my thoughts and opinion. Alright? So balikan po natin itong video at itong aking re-reactionan base sa video na to, na kung saan maraming sinabi si Inday Sara about sa sekreto nila. Bakit nila? Kasi kasama siya, kausap siya, pero nanahimik siya for the purpose of pakikisama, gamitan, o tropa-tropa. Okay? So, pakinggan mo natin yung video. Tigil ako na nagtigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. So, umpisa pa lang ng video, narinig yung nagpigil. Ako nang nagpigil. So, which means, talagang marami siyang alam. At maybe, isa sa pagpipigil niya ay yung hindi pag-attend dyan sa inquiry ginagawa sa confidential funds. Diba? Single out siya about sa confidential funds na yan. Na kung mag-check nyo yung iba kong content, doon si Congressman Marcoleta ay nagpaliwanag kung ilang ahensya ng gobyerno natin ang may confidential fund. Pero bakit na single out si Inday Sara? That's the big questions.
na kayo mismo. Pag-isipan nyo nga kung bakit. Pigil ako na ng pigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Nabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang nakasira pa. Tapos ganito ang gagawin nyo. Hindi ko alam paano nakakatulong ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulong mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Sana may magpatawag din ng hearing, no, about dito sa mga taong binimension ni Inday Sara, no. Kasi another allegations to, di ba? And it coming from the second top highest, di ba? Position sa Pilipinas. Yung mga taong sinasabi na yan, bakit hindi ninyo yan anuhin din? Bigyan ng hearing, patawag sa Senado yung itong mga sinasabi ngayon ni Inday Sara. Yes, even these are just accusation, bakit hindi nyo papuntahin? Di ba? Para mapatunayan nyo rin kung mali yung sinasabi ni Inday Sara na gumagawa na siya ng kwento. Di ba? So I hope may magpatawag ng hearing. Hearing tayo ng hearing para maubos na yung budget. No? Para malaman natin kung ito ba is purpose of the politika lang. Diba? Kung yun yung purpose ni Inday Sara, so tignan din niyo yan. Diba? Kung nagdadamay lang siya ng tao, di tingnan nyo rin yan. Bakit hindi nyo kausapin yung mga tao? Marami siyang taong babanggitin dito na dapat, diba? Bigyan nyo ng pansin yan. Huwag lang yung mga pang-titret niya na pag namatay siya, patayin din sila Marcos. Diba? So, sana bigyan ng pansin ito, no? Kung siguro, yan, kaalyado niya sila Bato. Di ba? Sila Robin. Di kayo yung magpatawag naman ng hearing sa Senado about sa mga sinasabing ito ni Inday Sara. Di ba? Wala na, nagkalabasan na rin lang eh. Yung kinakatakot niyang political instability, mangyayari na ngayon yan. Magkakaroon na talaga ng paghahati-hati yan. Ngayon nga, may mga nananawagan na ng people power tree, pero I didn't think sagot yun. Hindi sagot yun. No? Ginagawa na lang excuse ngayon yung people power eh. Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, yung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, ano ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Diba? Kaya nasabi ko dyan kanina, nalaglagan na ba? Kasi alam niya, may alam si Inday Sara sa napupuntahan ng pera. And DepEd is one of those agency na may hawak siya. Bakit mo inalaw, Inday Sara? Diba? Alam mo pala, may mali na. So, considered siyang accomplice. Dahil alam mo eh. Bakit lumabas? Alam mo yung mga maling ginawa pero pinabayaan mo. Di ba?
Bakit ngayon mo sinasabi ang mga yan? Ngayon, kung these are just paninira, kanila Romualdez, magkaroon kayo ng hearing, patunayan ninyo yan. Diba? Dyan naman lagi yung puntahan Para magkaroon ng kita yung mga vloggers. Yung mga kanya-kanyang vloggers na nakasupport sa inyo. Diba? But kidding aside, diba? May kinalaman si Inday Sara sa mga nangyayari. Pero bakit hindi niya pinigilan? Dahil ba kaalyado? Dahil ba magkakasama kayo sa isang partido? O dahil sa pakikisama? So nasaan na yung pare-pareho ninyong sinasabi na kayo'y naglilingkod sa bayan at hindi sa iilan lamang? What's the good on this? Eto, lumalantad talaga yung totoong kayo-kayong mga politiko ay nagsasabwatan para sa mga pangsarili ninyong interes. Yun yung totoo. Kasi ngayon sa mga sinasabing ito ni Inday Sara, okay, this is maybe her way of exposing them out now because of their non-stop na pang-iipit sa kanya at sa mga taong malalapit sa kanya. So, anong magandang maidudulot nito? Nalalaman natin mga taong bayan. But the overall impact to our economy, masama talaga. Masama ito. Kaya lang, di ba? Kung mananatiling tahimik, tuloy-tuloy na gagawin. So in the first place, ako, nagpapasalamat pa rin ako kay Inday Sara. At syempre, doon sa mga taong nanggipit kay Atty. Zulaika Lopez. Dahil ito, sumabog na si Inday Sara and is giving everything all out. Ngayon, kung ito ay paninira lamang, then it's for you again, our good politicians, na magpatunay kung may katotohanan ang sinasabing ito ni Inday Sara. Is this the way of diversion? Well, maybe, but hindi nyo dapat ito baliwalain. Ituloy nyo pa rin yan. Yung pang-iimbestigan nyo kay Inday Sara. At yung kay Alice Go, baka makalimutan ninyo. Mag-imbestiga kayo. Ano yun? Hanggang investigation na lang? So, kung kailangan, imbestigahan nyo rin itong si Inday Sara, do it. Di ba? Para magkaalaman. Dahil kung sino-sinong tao yung sinasama niya at pinagsisigawan niya pa. At lalakas ngayon yung inyong kaso for impeachment kay Inday Sara. Di ba? Martin! Eto pa. Pinag-isipan niya muna kung sasabihin niya. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Magre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ni Lita Marcos o BBM ang kwarta. Ano pa kaya naman sa mga kapanood dito? Ano ba yung inum-um, kinain, ginamit, ginastos, tinago? Ano bang ibig sabihin ng inum-um? Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Hinigipit nila. Kuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medit Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ayan. May binanggat na naman siya, si Medit Poblador. Diba? Yan din ang magpapatunay kung totoo yung sinasabing ito ni Inday Sara about kay Romualdez na inum-um ng mag-asawang Marcos.
yung pera. Di ba? So, yung pera ng bayan, kinakanya ninyo. Di ba? Oh, alam niya eh. So, parte siya. Di ba? At nag-promise pa siya na lahat ng gustong tumulong sa kanya, ibibigay niya kay Romualdez. So, they are best of friend before. Diba? So, lumalabas na kayo-kayo yan eh. Kayo-kayo. Ngayon, nagkakalaglaga na. Kung baga nga sa ibang terms nagka-onsehan na. Nagkaka-onsehan na sila. Parang droga lang. So, ayan, naglalabas na si Inday Sara. So, dapat magkaroon ng inquiry dito in aid of legislation ulit. Ay, ito yung mga pulito ko to. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Maggie, kunin mo lahat ng pera. At kung makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babuhilin ko lahat. Hindi ko naman alam, buong akala ko, mabuwiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo, ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez, sulat niya ang lahat. Akala ko magne-negosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamtamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Okay. Doon sa part na hindi alam ni Inday Sara, I don't think so. Yung sinasabi na babawiin, come on. Sorry to say to Inday Sara, you're been a politician for how many years? Diba? Sa Davao, ilang beses kang mag-mayor. Marami kang, ikaw na, mga kasama mo, diba? Sa tingin mo talaga doon babawiin sa business yung gagastusin dyan sa inyong political campaign before? Maging totoo na lang sana, di ba? Iba yung kikitain syempre sa business, iba yung kakamkamin na pera ng bayan. Lumagay po tayo sa ganong sistema. Totoo po, bakit kayo nag-uunahan, nagpapakamatay, nagpapatayan para diyan sa posisyon na tinatakbuhan ninyo, na ultimong sa barangay level nagkakapatayan? Sige nga po. Yan po ay bukas na libro sa buong Pilipinas at kahit sa buong mundo, na karamihan sa mga tumatakbong politiko na gumagastos beyond sa nilagay na ceiling ng COMELEC na gagastusin ninyo sa inyong pangangampanya, lumalagpas kayo. Di ba? Pumunta na lang tayo sa barangay level. Kapitan tumakbo, walang bahay, pagkatapos ng termino, mayroong bahay sa subdivision. Walang lupain, tumakbo, naging kapitan, hektarya yung lupa. Nung una, bitin ang bahay ni kapitan nung nagpatayo ng SM sa tapat sa katabing bahay nila. Habang tumataas ang SM, habang nabubuo ang SM, nabubuo ang bahay ni kapitan. Sample lang po yan. Nasa barangay level tayo. What more pa sa ganyang katataas na posisyon na mas malaki ang nakukuha ninyong pera.
Di ba? Yes, she is not directly saying na hindi, actually sinabi niya rin naman pala, sinabi niya na rin naman pala na kinakamkam niya. At yun nga, yung example niya sa DepEd, ilang billion yun? 14 billion, nauwi sa 1 million, kinuha sa repair, hindi nagdag sa... So, ganun katindi yung mga galawan ninyo. Yes, it's good na siniwalat ni Inday Sara yung mga alam niya, but kahit papano, masasabi talaga natin na part ka dahil ikaw ay nakakaalam niyan pero wala kang ginawa. Di ba? Attorney ka, alam mo kung ano yung mali at tama doon sa ginawa nila, pero pinabayaan mo. So, mahaba pa po yung mga kwento ni Inday Sara. So, ise-separate ko po ng upload yung mga pinagsasabi ni Inday Sara up to the point na kung saan nabantaan niya or binantaan niya or nasabi niya, yung mga nasabi niya about sa pagkitil ng buhay ni Marcos, asawa niya, at saka ni Romualdez. Pero sa ngayon po, Romualdez, sorry. Yan po yung ilan sa mga katibayan na sumabog na si Inday Sara. And sa pagsabog niyang yan, lumalabas na siya ay may alam din sa mga nangyari. Pangyayari na dapat napigilan kung siya ay talagang masasabi nating nagsiservisyo para sa bayan. Pero alam naman nating lahat, aminin natin, puro bukang bibig lang yan ng mga politiko. Mabango. Kailangan lang nila, tayong mga ordinaryong tao, pag malapit na ang eleksyon, mga ngako, lahat ibibigay, langit at buwan, pagsasamahin, makuha lang yung boto ninyo. Kaya sana tayong mga butante, maging mapanuri sa iboboto. Kung maibigay man sa inyo, ibulsa nyo. Huwag niyong tanggihan. Pero siyempre, iboto ninyo yung kursunada ninyo. Diba? With all of this revelation and upcoming revelation na meron pa yan, dapat maging aware po tayo. Dahil nakasalalay po sa 2025 at 2028 ang bagong mamumuno sa ating gobyerno. Issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.